Ang luckiest year naman siguro nating tatlo, sabi ni Aling Dolor, malungkot. Lucky pa rin tayo, Aling Dolor, sabi ni Tina. Nasa eroplano na sila from Sicily to Athens. Mula Athens, ang connecting flight nila ay patungong Singapore. Sa Singapore sila lululan sa last leg ng kanilang mahabang paglalakbay. Magkakatabi sila sa tatluhang upuan. Si Aling Dolor ang nasa gitna, si Mary ang nasa window seat, at si Tina ang nasa aisle seat. Kung di tayo sinuwerte rin, baka abutin tayo ng siyam-siyam sa kulungan. Huwag lang tayo kay Johnny magpasalamat, mas kay Esperanza kasi, kumbaga, nadamay tayo sa swerte niya. Kahit alanganin, sumang-ayon na rin si Aling Dolor kay Tina na mapalad pa rin sila kahit paano. Si Mary, na kanina pa nakatingin lang sa labas ng bintana at walang pakialam sa usapan, ay biglang luminga sa dalawang katabi at ibinulalas, "Ayoko munang umuwi sa amin." "Bakit?" tanong ni Tina. "Basta," sagot ni Mary. "Saan ka uuwi? Saan ka pupunta pagdating natin sa Pilipinas?" tanong ng tita ni Mary. "Iniisip ko pa, Tita Dolor. Basta, ayoko munang magpakita sa amin." Habang nasa ere sila, ang kunwari nanay ni Sonia sa subdivision ay lihim nang umalis sa bahay na hindi talaga sa kanila. Umuupa lang iyon doon at pati mga gamit ay kasama sa pag-upa. Miyembro si Sonia at ang kunwari nanay niyon ng organized na sindikato na namemeke sa mga gustong mag-abroad. Nasa Singapore na ang tatlo, sa hotel kung saan sila nag-overnight stay para sa flight pa Maynila kinabukasan, nang mabuo ang mga gagawin nila pagdating sa bansa. Si Aling Dolor ay hindi muna magpapakita sa kanila sa Antipolo. Hiyang-hiya raw ito sa mister dahil nabaon sila sa utang. Wala rin daw itong mukhang ipakikita sa parents ni Tina at sa mga kapitbahay. Si Mary ay itutuloy ang naudlot na pagpapractice sa isang talent promotions agency na nagde-deploy ng entertainers sa Japan. Sasama si Tina kay Mary sa training para maging Japayuki. Dear heart, hindi birong pera ang mahigit 300,000 piso. And 16 years ago, ang laki-laki niyon. Munting kayamanan, kumbaga. Sa edad ko noong 18 at mapabaon sa ganong utang ang parents ko, ano sa palagay mo ang nasa loob ko? Kahit hindi ko kasalanan na naswindle kami ng fake recruiter, guilty ako. At saka ako kasi ang nag-insist sa pamilya ko na mag-abroad. Ganoon din ang feeling ni Mary. Kaya lakas loob. Sumuong kami sa isang sitwasyon na posible kaming kumita para mabayaran ang malaking utang na iyon. Dalawang kamay na tinanggap si Mary pabalik ng may-ari at directress ng talent agency, si Ms. Cristel kung tawagin ang lahat. Obviously, natural ang talent ni Mary sa pagsasayaw, folk dancing, modern, jazz, at magiging asset ng agency. Pagkakakitaan ng malaki, in other words. Nang ipaliwanag ni Mary kay Ms. Cristel ang sitwasyon nila ni Tina, medyo tumaas ang kilay ng may-ari. Ang unang tanong nito sa kanya, "Matututo ka bang sumayaw sa palagay mo?" Bago makasagot ng mali si Tina, ni Mary, "Oo naman, Miss Cristel.
Akong bahalang magturo sa kanya, bukod pa sa regular practice ng agency. Hindi agad bumaba ang nakataas na kilay ni Miss Cristel. Nakatingin lang ito kay Tina. Duda talaga kung trainable siyang maging graceful ang katawan. Sabi ni Mary maya-maya, "Kung hindi mo tatanggapin ang pinsan ko, huwag na lang. Ayoko na uli." No. Maagap na sagot ni Miss Cristel. "Don't say that. Of course, tanggap na si Tina. Pero promise mo ha, Mary, gawin mo siyang magaling ding sumayaw. Ayokong parang kawayan na tila hinahangin lang kaya gumegewang." "Buti," sabi ni Mary nang nag-a-unpack sila ng mga damit nila sa kwartong ibinigay sa kanila. "Di ka umiyak kanina. Prank ka lang talaga si Miss Cristel." "Nainsulto nga ako sabi ni Tina. "Pero naisip ko, kung iiyak ako, anong mapapala ko? Mapipilitan akong umuwi sa amin, di ba? Kaysa araw-araw akong sermonan ng lola ko at saka tawag-tawagan ng mga kapatid ng tatay ko para isumbat yung utang namin. Dito na lang ako. Kaya kong pagtiisan ng pagkaprangka ni Miss Cristel. Simple naman ang solusyon Pagbubutihan ko ang pagkatuto." "That's the spirit," sabi ni Mary. "Mas mabilis kang matuto, mas mapapadali na mapili ka ng employer. Ako nga, ilang employer na ang nakapili sa akin noon pero inayawan ko lang." "Bakit?" sabi ni Tina. "Ayaw ng parents ko, lalo ni Papa. Baka raw mapahamak ako sa Japan. Baka hindi lang daw pagsasayaw sa stage ang ipagawa sa akin." "Bakit mo ba naisipang mag-practice para makapag-Japan? Opisyal sa militar ang papa mo. Wala naman kayong problema sa pera." "Akala mo lang yun," sabi ni Mary. "Kung walang office job si Mama, sasapat ba yung income ni Papa? Pag nasa militar ang alam ko, maraming pera, lalo at may katungkulan." "Siguro," sabi ni Mary, "kung corrupt ang father ko, magsasawa kami sa pera. Pero napak-straight nun. At saka, di lang malaking kita sa Japan ang encourage sa akin mag-practice. Hilig ko talaga ang sayaw. Nag-audition ako kahit backup dancer sa TV, pero palakasan doon." "College graduate ka na, di ba?" tanong ni Tina. "HRM grad ako pero sumayaw at kumanta lang ang hilig ko," sagot ni Mary. "Ano? Gusto mong mag-start na tayo na turuan ka ng basic steps?" 3 months ng intensive training sa folk jazz at modern dancing at ready to roll na, kumbaga, si Tina. Si Mary ay makalawa ng pinili ng bumisitang Japanese principal ng talent agency. Pero nagdahilan si Mary ng kung ano-ano. Ngunit ang totoo, ayaw ni Mary na hindi sila magkasama ni Tina sa pagpunta sa Japan. At nooy, nagpa-practice pa lang ang huli. Pero sa tiyaga at determinasyon, lumabis pa sa expectation ni Mary ang iginaling sa pagsayaw ni Tina. Handa na siyang mag-audition sa gagawing pag-screen ng prospective client ng agency ni Miss Cristel. Nang sumunod na linggo, ginawa ni Tina ang hindi niya dating ginagawa. Tinawagan niya ang kapatid. Telepono ng kapitbahay ang idinayal ni Tina at nakiusap na tawagin si Lani sa kabilang bahay. Nagkunwari si Tina na pinsan ni Lani at importante lang ang sasabihin niya. Actually, importante talaga ang itinawag ni Tina kay Lani na 4th year high school na
Kabubukas pa lang noon ng mga klase. Gulat na gulat si Lani. Bakit di ka pa umuwi? Tanong ni Lani. Alalang-alala. Sagot ni Tina. Sinabi ko naman sa mga sulat ko kung bakit, di ba? Halos weekly kung sumulat si Tina kay Lani, pero wala iyong return address. Hindi ka naman daw pagagalitan ni nanay, sabi ni Lani, na binili na ni Tina na laging ipabasa sa mga magulang ang kanyang mga sulat para hindi mag-worry ang mga iyon sa kanya. Alam ko, sabi ni Tina, pero nahihiya ako sa kanila, kay Lola, sa mga kapatid ni tatay. At sa kapag umuwi ako, pipigilan nila ako na magpunta sa Japan. Yun, sigurado, sabi ni Lani. Ayaw ka raw nilang mapahamak. Legitimate na agency itong kumupkop sa amin ng pamangkin ni Aling Dolor, si Mary. Marami nang napaalis na entertainers. Pabalik-balik na lang sa Japan. May 10 years na yata itong nasa business. Siguro, sabi ni Lani, ang dami ng utang dyan sa agency. Kamo sa sulat, kwentado ang board and lodging nyo ni Mary at saka pocket money. Pati yung gagastusin ninyo pag na-deploy kayo. Madali yung mababayaran. Agap ni Tina, makapagsimula lang akong kumita. Pero yung utang kina Lola at mga kapatid ni tatay ang dahilan kaya ako magja-Japan. Ibig kong bayaran yun. Kung kaya ko, patutubuan ko pa. Ate, pakiusap ni Lani. Umuwi ka na lang. Nabasag ang tinig ni Lani. Aniya pa. Akala mo sina nanay at tatay, nahuhuli ko minsan. Umiiyak sila pag napag-uusapan ka. Miss ka na namin eh. Pagbayad ng lahat ng utang nila dahil sa akin, uuwi na ako, Lani. Matagal pa yun, sabi ni Lani. Hindi na. Bukas na ang lipad namin ni Mary papuntang Tokyo. Natuluyang umiyak si Lani. Oh, huwag kang umiyak dyan, pakiusap ni Tina. Pati ako, naiiyak din. 6 to 9 months lang kami roon, Lani. Tapos babalik na kami. Mag-iingat ka, ate. Teka, Lani. Kaya pala ako tumawag. Kukunin ko ang bank account number mo. Di ba? Pinag-open ka ng savings account noon ni Tita Justin? Bakit? Tanong ni Lani. Sa'yo ako magpapadala ng pera. Wala namang bank account si na tatay, di ba? Sige na. Kunin mo na yung bank book mo para makuha ko ng detalye, sabi ni Tina. Pagkababa ni Tina sa telepono, wala siyang kamalay-malay na napakatagal bago sila muling magkausap ni Lani na going on 16 pa lang ng panahong iyon. Kakaibang karanasan sa Japan ang mararanasan ni Tina Noriega Trajano. Ano nga kaya ang mga kakaibang karanasan na naghihintay kay Tina sa Japan? Ikapapahamak pa niya iyon? Ikasasira ng kanyang puri o katinoan? My dear listeners, you will never be able to guess. Kaya, abangan.